ang nakipag-ugnayan sa Interpol ang ating kinaukulan upang sa lalong madaling panahon ay hulihin, pusasan si Roque para maibalik sa Republika ng Pilipinas. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito, nagbigay na ng ultimatum ang Malacanang, ang ating pamahalaan, para sa lalong madaling panahon ay mahuli at maibalik sa ating Republika ng Pilipinas at ikulong sa riyas na bakal itong si Roque na nagtatago diyan sa The Hague, Netherlands. Nako po! Mga kaibigan, nagbigay na ho ng matinding ultimatum ang ating kinaukulan pamahalaan Malacanang na makipag-ugnayan sa Interpol sa lalong madaling panahon. At ito nga, ibabahagi ko po sa inyo. Bago po ibahagi itong matindi na ito na aksyon ng ating pamahalaan at kinaukulan, pahingi muna ng isang like sa video na ito. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Ito! Ala Roque, kumusta ka naman diyan sa gitna ng maraming punong kahoy? Diyan ka nagtatago, di ba? Sige, bakit ka diyan tumakbo? Ha? Ay, samahan niyo po ako, mga kaibigan, upang talakayin at ibabagi ko po sa inyo. Inaanyayahan ko po kayo kapag mayroon po kayong pagkakataon, patapusin, panoorin ang vlog na ito at nang sa ganun lubos po nating maunawaan. Ito na! Hala Roque, huwag kang tatakbo ng takbo ha. Ito. Roque, alamin natin ang update. Department of Justice ay posibleng makipag-ugnayan na sa International Police para naman maaresto at mapabalik sa bansa si Attorney Harry Roque. Alamin natin ang update mula kay Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na posible itong makipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization o mas kilala bilang Interpol upang mapabalik dito sa Pilipinas si Attorney Harry Roque. Ito mismo ang isa sa mga kinukonsidera ng naturang kaguran kasabay ng kanilang plano na makipag-ugnayan rin sa gobyerno ng bansang The Netherlands, kung saan tiniyak ng Department of Justice na kanilang gagamitin ang lahat ng legal remedies para maaresto ang former presidential spokesperson ni dating Pangulong Duterte na Nako, lalong matatakot dito si Roque. Sabi nga ng pamahalaan, gagamitin lahat ang legal remedy para sa lalong madaling panahon ay maaresto, mapusasan itong si Roquita. Ha? Lalo itong magtatago dyan sa puno ng maraming kahoy, sa malalaking puno ng kahoy sa Netherlands. Mga kaibigan, dito pa ho, pakinggan ho natin si Attorney Harry Roque. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano, plano rin anilang sumulat sa gobyerno ng bansang The Netherlands upang ipagbigay alam ang kasong kinakarap ng abogadong si Harry Roque. Sa pakikipanayam pa sa kanya, dito ipinaliwanag ng naturang tagapagsalita na maaaring idaan ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa pamamagitan ng Interpol. Ani pa niya, walang special treatment na gagawin ng Department of Justice at ituturing ito kagaya ng ibang mga kaso. Roque, kahit pa ikaw ay isang abogado na nasobra ng talino, kahit pa ikaw ay bata ni Digong, walang special treatment. Pag nahuli ka, ay dadaling ka sa Pilipinas. Pag nahuli ka ng Interpol, dadaling ka sa Pilipinas at ikukulong ka sa riyas na tunay na bakal. Maraming lalaki doon. Ay sa bagay, gusto mo ba yon? Doon sa silda mo, Roqueta, ay may kasama kang maraming lalaki? Dahil mga kaibigan, walang special treatment ito. Katulad ni Kibuloy, nakakulong ngayon, maraming kasama. Maraming kasama din lalaki, di ba? Alam ang isama ho ito sa maraming kababaihan, ay lalaki naman ito. Kaya Roque, wala kang special treatment pag nahuli ka. Ikukulong ka dito sa Republika ng Pilipinas, sa City Jail
na maraming kasamang lalaki. Oh, panahon lang, di ba? Kaya pangit lahat ang sobra. Maging lesson no sa atin to. Pangit lahat ang sobra, nasobrahan ka ng talino, pangit ho. Ganyan ang kahahantungan nyo. Nasobrahan ka ng power at hindi mo ginagalang ang batas. Kulungan ng bagsak, katulad ho nito ni Roque. Ang akala niya dito sa ginagawa niya ay tama dahil tinitingnan niya ay ang power ni Digong. Walang imposible. Kapag siningil ka, mahirap kalaban ang tamang batas. Katulad na nangyari dito kay Roque. Nasobrahan lahat ito. Nasobrahan talaga. Ngayon naman, nasobrahan ito ng takot. Dahil biglang nagtatakbo diyan. Nagtago sa gitna ng kahuyan sa Dahig, Netherlands. Noong nabalitaan niya na officially lumabas ang kanyang warrant of arrest dito sa qualified human trafficking na kaso. Wala pong piyansa ito. Katulad ni Kibuloy, walang piyansa habang nililitis ang kaso. Kaya ganoon na lang ang takot ni Roque na magtago ho sa gitna ng kahuyan. Ito pa, especially criminal cases, we will treat this as any other case. So kung meron talagang akusado na wala sa bansa, we will exhaust all our remedies to get them back here into the country. We have already mentioned before to the Secretary and the Undersecretary Yusek Nikiti na magsusulat po tayo sa Government of Netherlands ni explain yung mga circumstances around this case. Ipapaliwanag ho natin dyan na ito ay isang halimbawa ng prosecution at hindi persecution. At kita-kita naman po yan sa ating mga actions. Hindi naman basta-basta namin to in-issue. Si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ni Ford. ayaw ko nang tapusin, medyo mahaba. Basta't ang importanteng mahalaga, mga kaibigan, ay nakipag-ugnayan sa Interpol ang ating pamahalaan. Nakipag-ugnayan sa Interpol ang Malacanang. Roque, hindi ito persecution, ito ay prosecution. Di ba laki ng pagkakaiba? Kasi pinapakalat siya, biktima siya ng pangaras. Persecution. Ba't hindi, Roque? Ikaw ay persecution. Lalo magagalit sa inyo ito. Tinatawanan nyo. Ay ulihin na nga ng Interpol. Maalala ko si Kibuloy noon, nagmamatigas. Hindi rin siya magpapahuli ng buhay, si Kibuloy. Matapang. May payak-iyak pa eh. Ano nangyari? Kulungan ho ang bagsak. Ganyan din ho ang sasapitin ni Roque. Nagtatapan-tapangan sa harap ng kamera. Hindi rin siya magpapahuli. Ilang tulog na lang ho ito. Sa kamay po ng Interpol ang bagsak nito. Kahit magtago pa ito sa kahuyan. Alam ko, mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Any reaction po diyan sa comment section tungkol dito kay Roqueta. Naniniwala po ba kayo? O pabor po ba kayo na ulihin ito ng Interpol upang ikulong dito ho sa ating bansang Pilipinas? Ito ho ang mas matindi. Attorney Roque, lalo hong nagtago sa gitna ng kahuyan sapagkat nakatunog na inutos ng Malacanang at nakipag-ugnayan na sa Interpol upang sa lalong madaling panahon ay dakipin, ulihin itong si Roque upang ikulong dito ho sa kulungan sa City Jail ng bansang Pilipinas. Maraming kasama si Roque doon, mga lalaki. Huwag kang tatakbo, Roque, ha. Baka tumakbo na naman. Maraming salamat, mga mahal kong taga-subaybay. Salamat po sa suporta nyo. Paki-share, paki-like ko ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Maraming salamat. Muli kong inuulit, please support my second YouTube channel. Nandyan po ang link sa nakapin sa comment section ho. I-click nyo lang po. And this vlog din. Siyempre dito ho sa aking second, itong aking main YouTube channel. Maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo. Isang like ko sa video na ito muli. Babayad palakpakan.